Ampersand quote, isang umaga, sa lobby ng aming apartment, nakita ko si Marco na lihim na nakikipagkita sa isang abogada. Nag-iingat siya. Narinig ko ang salitang ampersand apos, divorce settlement ampersand apos, at ampersand apos, hatiin ang ari-arian, ampersand apos, ang halos 30 ampersand apos, 6 na milyong pisong pinaghirapan namin, parang laro lang sa kanila. Ang puso ko ay parang piniga. Ngunit ang bawat patak ng luha ay nagbigay sa akin ng bagong lakas. May mga sikreto rin ako na hindi nila alam, ampersand quote, bago tayo magpatuloy, kung maaari, mag-subscribe ka sa channel at sabihin mo sa comments kung saan ka nakikinig ngayon, ikatutuwa ko talagang malaman iyon. Sa edad kong 40 ampersand apos, 8 taon, tahimik na ang buhay ko ngayon, Elena ang pangalan ko. Nakatira ako sa isang maliit na apartment, malayo sa ingay ng dating buhay. Ngunit, kahit gaano pa katahimik, ang mga alaala ay parang anino, sumusunod sa akin. Isang hapon, habang inaayos ko ang aking mga gamit, di sinasadya kong nahawakan ang isang lumang kahon. May maliit itong larawan ng kasal, medyo kupas na. Niyakap ko ang larawan at doon, bigla na lang bumalik ang lahat. Ang takot, ang panginginig ng loob, parang nangyayari ulit ang lahat ng 3 taon na ang nakalipas. 7 taon ang itinagal ng kasal namin ni Marco. Mahal na mahal ko siya noon. Nagtiwala ako, buong buo. Akala ko, ang aming marangyang apartment sa Ayala Alabang Village ang aming magiging tahanan habang buhay, ang pugad ng aming pamilya. Hindi ko inakala na sa loob ng kagandahang iyon, may gumagapang nakadiliman. Unti-unti, nagsimulang umusbong ang pag-aalinlangan sa puso ko. Ang pagiging mailap ni Marco, ang mga lihim niyang tawag sa telepono, at ang isang napakalaking utang na di sinasadyang natuklasan ko, lahat iyon ay parang maliliit na butil ng lason na unti-unting lumalason sa aking pagkatao. Hindi ko maintindihan. Bakit? Ano ang nangyayari? Para masubaybayan ang aming kasambahay, naglagay ako noon ng isang maliit na kamera, kasing liit lang ng gisantes, sa loob ng aming imbakan. Simple lang ang intensyon ko. Pero hindi ko inakala na ang munting kagamitang iyon ang magbubunyag ng isang katotohanang mas nakakakilabot kaysa sa anumang inakala ko. Naaalala ko ang hapon na iyon. Nakaupo ako, hindi makagalaw, ang mga mata ko ay nakapako sa screen ng aking computer. Ang imahe na naipapadala ng Liv mula sa kamera sa imbakan ay nagpakita ng isang eksena na nagpalamig sa aking dugo. Si Marco, ang asawa kong inialay ko ang 7 taon ng aking kabataan, mahal na mahal, at kasama kong nagtayo ng buhay, ay nakaupo doon, nakatalikod sa pinto. Ang pagiging focus niya ay matindi, parang isang gumagawa ng pinakamagandang alahas. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang Dyson hairdryer, kulay dark gray. Regalo ko iyon sa kanya noong huling anibersaryo ng kasal namin. Kasama ng regalong iyon ang pangako niya na siya ang magpapatuyo ng buhok ko habang buhay. Nakita ko si Marco na may hawak na wire stripper. Ang bawat galaw niya ay mabagal, detalyado, at napakalinaw. May naramdaman akong ginao sa aking likod. Dahan-dahan, kinurot niya ang bahagi ng kable na malapit sa hawakan, bahagyang inikot, at inalis ang plastik na takip na nag-iisolate. Kitang-kita ang mga hibla ng tanso na kumikinang sa ilalim ng fluorescent light ng imbakan. Hindi niya ito ganap na pinutol. Ibinunyag lamang niya ang isang maliit na bahagi, sapat upang kapag nahawakan ng basang kamay, makakabuo ito ng isang nakamamatay at nakakandong circuit. Nang matapos siya, kinuha niya ang isang malambot na tela at masusing nilinis ang kanyang mga fingerprint sa aparato. Pagkatapos, muli niyang pinagmasdan ang kanyang gawa na may tingin ng kasiyahan, isang tingin na nagpalubha sa aking kaluluwa. Idinikit ko ang aking kamay sa bibig upang pigilin ang hikbi na nagbabantang lumabas sa aking lalamunan. Ang puso ko ay humampas ng napakalakas, parang gusto nang kumawala mula sa aking dibdib. Ang mga kutob ng isang babae sa bandang huli ay hindi nagkakamali. Ang kanyang biglaang pagiging malamig,
ang mga palihim na tawag, at ang napakalaking utang na di sinasadyang natuklasan ko, lahat iyon ay patungo sa araw na ito. Nais niya akong mamatay. Isang kamatayan na perpektong nagkunwari bilang aksidente sa bahay, upang makolekta niya ang insurance sa buhay at mamanahin ang malaking ari-arian na ipinamana sa akin ng aking mga magulang. Nakita ko si Marco na tumayo, inilagay ang wire stripper sa kanyang toolbox, at lumabas ng imbakan bitbit ang hairdryer, papunta sa banyo na aming pinagsasaluhan. Kilala niya ang aking rutina. Karaniwan akong naghugas ng buhok sa gabi at lagi kong iniiwan ang hairdryer na nakasaksak sa saksakan sa tabi ng lababo, isang lugar kung saan madaling tumalsik ang tubig. Sa mismong sandaling iyon, ang doorbell ay tumunog ng malakas, kasama ng malakas na katok na pumutol sa aking magulong agos ng pag-iisip. Dali-dali kong pinatay ang screen ng computer, huminga ng malalim upang kumalma, inayos ang aking buhok, at nagtungo upang buksan ang pinto. Pagkabukas ko lang ng bahagya, bumungad sa akin ang isang bugso ng init at isang malakas na amoy ng pawis. Si Aling Remedios, ang aking biyenan, at si Bianca, ang aking hipag, ay kalalabas lang mula sa gift, basang-basa sa pawis na dumungis sa kanilang mamahaling sportswear. Si Aling Remedios, habang hinuhubad ang kanyang sapatos at inihagis sa gitna ng pasilyo, ay pinunasan ang pawis sa kanyang noo gamit ang kamay. Ang kanyang boses ay umalinggaw tulad ng isang loudspeaker. Ampersand quote, Diyos ko, napakainit. Parang gusto tayong patayin ng Manila. Ilang ikot lang sa treadmill at parang naligo na ako sa putik. Ampersand quote, si Bianca ay pumasok sa likuran niya. Ibinagsak niya ang kanyang paddle bag sa aming mamahaling Italian leather sofa na pinangangalagaan ko ng buong puso at humiga, nagrereklamo. Ampersand quote, ang pangit naman, Elena. Anong aircon ang ginagamit mo? Napakalamig dito. Sa labas ang init, baka magkasakit kami, ampersand quote. Pinigilan ko ang pagbuntong hininga. Yumuko ako upang ayusin ang sapatos ng aking biyenan sa sapatos, at sinubukan kong panatilihing kalmado ang aking boses hangga ampersand apos, di maaari. Ampersand quote, kalalabas nyo lang. Hayaan nyo akong dalhan kayo ng malamig na tubig, ampersand quote, iwinagayway ni Aling Remedios ang kanyang kamay, tumingin sa banyo ng may pagkainip. Ampersand quote, kalimutan mo na ang tubig. Kailangan ko ng maligo ngayon din malagkit na ako at kinakati ang buong katawan ko. Pinapatay ako ng pawis, ampersand quote, sabi niya, at dumiretso sa banyo ng bisita sa pasilyo, kung saan kalalabas lang ni Marco. Ang puso ko ay tila tumalon. Isang ideya ang dumaan sa aking isip ng kasing bilis ng kidlat. Si Marco, nang makita ang kanyang ina at kapatid, ay nagulat sandali, ngunit mabilis na nabawi ang kanyang poise at ngumiti. Ampersand quote, ina, anong sorpresa? Kalalabas ko lang, nagpalit lang ako ng bumbilya doon. Pumasok ka na at maligo para lumamig ka. Ampersand quote, si Aling Remedios ay tumango, ngunit bigla siyang huminto at lumingon sa akin na may tingin ng kanyang karaniwang mapanuri. Ampersand quote, Elena, yung hairdryer sa banyo ng bisita na ginamit ko noong isang araw ay gumagawa ng napakapangit na ingay, parang sasabog at halos walang hangin. Pakitingnan mo nga, kasi kung hugasan ko ang buhok ko, at hindi ko ito patutuyuin ng maayos, magkakaroon ako ng nakamamatay na sipon. Ampersand quote, suportado ni Bianca ang kanyang ina, sumimangot. Ampersand quote, totoo, ate, sa dami ng pera ninyo at gumagamit kayo ng ganoong klaseng hairdryer. Ang buhok ko na may highlights na napakamahal ay masisira sa ganoong bagay. Ampersand quote. Tiningnan ko ang dalawang babae sa harap ko, na sa loob ng 7 taon ay sinubukan kong paglingkuran at bigyan ng kasiyahan ng buong lakas, ngunit bilang kapalit ay nakatanggap lamang ako ng paghamak at oportunismo. Isang malamig na puot ang lumaki sa loob ko, na sumakop sa aking paunang takot. Umiti ako, isang ngiti na kasing tamis at kasing mapagpakumbaba tulad ng dati, at mahinang sinabi, ampersand quote, naging kapabayaan ko po. Ina, bakit hindi niyo po subukan ang aking
Bagong regalo po ito ni Marco. Mataas na kalidad po ito, napakalakas at tahimik. Mabilis po niyang patuyuin ang buhok, ampersand quote. Nakita ko si Marco sa tabi ko na natigilan. Nag-aalangan ang kanyang mga mata at gumalaw ang kanyang mga labi na parang may sasabihin, ngunit pinigilan niya ang sarili. Marahil ay hindi niya inasahan na kusang loob kong iaalok ang nakamamatay na regalong iyon sa sarili niyang ina. O marahil ay inakala niya na hindi ito gagamitin kaagad. Sa edad kong 40 apos, 8 taon, tahimik na ang buhay ko ngayon, Elena ang pangalan ko. Nakatira ako sa isang maliit na apartment, malayo sa ingay ng dating buhay. Ngunit, kahit gaano pa katahimik, ang mga alaala ay parang anino, sumusunod sa akin. Isang hapon, habang inaayos ko ang aking mga gamit, di sinasadya kong nahawakan ang isang lumang kahon. May maliit itong larawan ng kasal, medyo kupas na. Niyakap ko ang nagtiwala ako buong buo. Akala ko, ang aming marangyang apartment sa Ayala Alabang Village ang aming magiging tahanan habang buhay, ang pugad ng aming pamilya. Hindi ko inakala na sa loob ng kagandahang iyon, may gumagapang nakadiliman. Unti-unti, nagsimulang umusbong ang pag-aalinlangan sa puso ko. Ang pagiging mailap ni Marco, ang mga lihim niyang tawag sa telepono, at ang isang napakalaking utang na di sinasadyang natuklasan ko, lahat iyon ay parang maliliit na butil ng lason na unti-unting lumalason sa aking pagkatao. Hindi ko maintindihan. Bakit? Ano ang nangyayari? Para masubaybayan ang aming kasambahay, naglagay ako noon ng isang maliit na kamera, kasing liit lang ng gisantes, sa loob ng aming imbakan. Simple lang ang intensyon ko. Pero hindi ko inakala na ang munting kagamitang iyon ang magbubunyag ng isang katotohanang mas nakakakilabot kaysa sa anumang inakala ko. Naaalala ko ang hapon na iyon. Nakaupo ako, hindi makagalaw, ang mga mata ko ay nakapako sa screen ng aking computer. Ang imahe na naipapadala ng Liv mula sa kamera sa imbakan ay nagpakita ng isang eksena na nagpalamig sa aking dugo. Si Marco, ang asawa kong inialay ko ang 7 taon ng aking kabataan, mahal na mahal, at kasama kong nagtayo ng buhay, ay nakaupo doon, nakatalikod sa pinto. Ang pagiging focus niya ay matindi, parang isang gumagawa ng pinakamagandang alahas. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang Dyson hairdryer, kulay dark gray. Regalo ko iyon sa kanya noong huling anibersaryo ng kasal namin. Kasama ng regalong iyon ang pangako niya na siya ang magpapatuyo ng buhok ko habang buhay. Nakita ko si Marco na may hawak na wire stripper. Ang bawat galaw niya ay mabagal, detalyado at napakalinaw. May naramdaman akong ginao sa aking likod. Dahan-dahan, kinurot niya ang bahagi ng kable na malapit sa hawakan, bahagyang inikot, at inalis ang plastik na takip na nag-iisolate. Kitang-kita ang mga hibla ng tanso na kumikinang sa ilalim ng fluorescent light ng imbakan. Hindi niya ito ganap na pinutol. Ibinunyag lamang niya ang isang maliit na bahagi, sapat upang kapag nahawakan ng basang kamay, makakabuo ito ng isang nakamamatay at nakakandong circuit. Nang matapos siya, kinuha niya ang isang malambot na tela at masusing nilinis ang kanyang mga fingerprint sa aparato. Pagkatapos, muli niyang pinagmasdan ang kanyang gawa na may tingin ng kasiyahan, isang tingin na nagpalubha sa aking kaluluwa. Idinikit ko ang aking kamay sa bibig upang pigilin ang hikbi na nagbabantang lumabas sa aking lalamunan. Ang puso ko ay humampas ng napakalakas, parang gusto nang kumawala mula sa aking dibdib. Ang mga kutob ng isang babae sa bandang huli ay hindi nagkakamali. Ang kanyang biglaang pagiging malamig, ang mga palihim na tawag, at ang napakalaking utang na di sinasadyang natuklasan ko, lahat iyon ay patungo sa araw na ito. Nais niya akong mamatay. Isang kamatayan na perpektong nagkunwari bilang aksidente sa bahay, upang makolekta niya ang insurance sa buhay at mamanahin ang malaking ari-arian na ipinamana sa akin ng aking mga magulang. Nakita ko si Marco na tumayo, inilagay ang wire stripper sa kanyang toolbox, at lumabas ng imbakan bitbit ang hairdryer, papunta sa banyo na aming pinagsasaluhan.
Kilala niya ang aking rutina. Karaniwan akong naghugas ng buhok sa gabi at lagi kong iniiwan ang hairdryer na nakasaksak sa saksakan sa tabi ng lababo, isang lugar kung saan madaling tumalsik ang tubig. Sa mismong sandaling iyon, ang doorbell ay tumunog ng malakas, kasama ng malakas na katok na pumutol sa aking magulong agos ng pag-iisip. Dali-dali kong pinatay ang screen ng computer, huminga ng malalim upang kumalma, inayos ang aking buhok, at nagtungo upang buksan ang pinto. Pagkabukas ko lang ng bahagya, bumungad sa akin ang isang bugso ng init at isang malakas na amoy ng pawis. Si Aling Remedios, ang aking biyenan, at si Bianca, ang aking hipag, ay kalalabas lang mula sa basang-basa sa pawis na dumungis sa kanilang mamahaling sportswear. Si Aling Remedios, habang hinuhubad ang kanyang sapatos at inihagis sa gitna ng pasilyo, ay pinunasan ang pawis sa kanyang noo gamit ang kamay. Ang kanyang boses ay umalinggaw tulad ng isang loudspeaker. Ampersand quote, Diyos ko, napakainit. Parang gusto tayong patayin ng Maynila. Ilang ikot lang sa treadmill at parang naligo na ako sa putik. Ampersand quote, si Bianca ay pumasok sa likuran niya. Ibinagsak niya ang kanyang paddle bag sa aming mamahaling Italian leather sofa na pinangangalagaan ko ng buong puso at humiga, nagrereklamo. Ampersand quote, ang pangit naman, Elena. Anong aircon ang ginagamit mo? Napakalamig dito. Sa labas ang init, baka magkasakit kami, ampersand quote. Pinigilan ko ang pagbuntong hininga. Yumuko ako upang ayusin ang sapatos ng aking biyenan sa sapatos, at sinubukan kong panatilihing kalmado ang aking boses hangga ampersand apos, di maaari. Ampersand quote, kalalabas nyo lang. Hayaan nyo akong dalhan kayo ng malamig na tubig, ampersand quote, iwinagayway ni Aling Remedios ang kanyang kamay, tumingin sa banyo ng may pagkainit. Ampersand quote, kalimutan mo na ang tubig. Kailangan ko ng maligo ngayon din malagkit na ako at kinakati ang buong katawan ko. Pinapatay ako ng pawis, ampersand quote, sabi niya, at dumiretso sa banyo ng bisita sa pasilyo, kung saan kalalabas lang ni Marco. Ang puso ko ay tila tumalon. Isang ideya ang dumaan sa aking isip ng kasing bilis ng kidlat. Si Marco, nang makita ang kanyang ina at kapatid, ay nagulat sandali, ngunit mabilis na nabawi ang kanyang poise at mumiti. Ampersand quote, ina, anong sorpresa? Kalalabas ko lang, nagpalit lang ako ng bumbilya doon. Pumasok ka na at maligo para lumamig ka. Ampersand quote, si Aling Remedios ay tumango, ngunit bigla siyang huminto at lumingon sa akin na may tingin ng kanyang karaniwang mapanuri. Ampersand quote, Elena, yung hairdryer sa banyo ng bisita na ginamit ko noong isang araw ay gumagawa ng napakapangit na ingay, parang sasabog at halos walang hangin. Pakitingnan mo nga, kasi kung hugasan ko ang buhok ko, at hindi ko ito patutuyuin ng maayos, magkakaroon ako ng nakamamatay na sipon. Ampersand quote, suportado ni Bianca ang kanyang ina, sumimangot. Ampersand quote, totoo, ate, sa dami ng pera ninyo at gumagamit kayo ng ganoong klaseng hairdryer, ang buhok ko na may highlights na napakamahal ay masisira sa ganoong bagay, ampersand quote. Tiningnan ko ang dalawang babae sa harap ko, na sa loob ng 7 taon ay sinubukan kong paglingkuran at bigyan ng kasiyahan ng buong lakas, ngunit bilang kapalit ay nakatanggap lamang ako ng paghamak at oportunismo. Isang malamig na puot ang lumaki sa loob ko, na sumakop sa aking paunang takot. Umiti ako, isang ngiti na kasing tamis at kasing mapagpakumbaba tulad ng dati, at mahinang sinabi, ampersand quote, naging kapabayaan ko po. Ina, bakit hindi niyo po subukan ang akin? Bagong regalo po ito ni Marco. Mataas na kalidad po ito, napakalakas at tahimik. Mabilis po niyang patuyuin ang buhok, ampersand quote. Nakita ko si Marco sa tabi ko na natigilan. Nag-aalangan ang kanyang mga mata at gumalaw ang kanyang mga labi na parang may sasabihin, ngunit pinigilan niya ang sarili. Marahil ay hindi niya inasahan na kusang loob kong iaalok ang nakamamatay na regalong iyon sa sarili niyang ina.
O marahil ay inakala niya na hindi ito gagamitin kaagad. Nakita ko si Marco. Tila siya nabato, hindi makagalaw sa kinatatayuan niya. Ang kanyang mga mata, nag-aalangan, ang kanyang mga labi, gumagalaw na parang may sasabihin, ngunit walang salitang lumabas. Siguro, hindi niya talaga inakala na iabot ko ang ampersand quote, nakamamatay na regalo ampersand quote, na iyon, sa kanyang sariling ina. Pero wala na akong pakialam sa iniisip niya noon. Ampersand quote, ina, ampersand quote, sabi ko, inaabot ang hairdryer, ampersand quote, siguraduhin niyo pong nakasaksak ng maayos, ha, ampersand quote, alam ko ang sinasabi ko. Alam ko kung ano ang mangyayari. May kirot sa puso ko, pero mas matindi ang pangamba. Kailangan kong mabuhay. Kaagad pagkatapos, nagdahilan si Marco na may ampersand quote, meeting sa kliyente, ampersand quote, sa isip ko, alam kong takas lang niya iyon, isang paraan para makaiwas sa kung anong darating. Napakaduwag niya. Umalis siya ng nagmamadali, iniwan kaming dalawa ng kanyang ina at kapatid sa loob ng bahay. Mula sa banyo, naririnig ko ang tunog ng tubig na umaagos. Nariyan din ang tawanan ni Aling Remedios at Bianca, at ang masayang pag-uusap nila. Ang mga karaniwang tunog na iyon, sa sandaling iyon, ay naging nakakapanindig balahibo. Nagtaka ako kung paano sila nagagawa pang magsaya, habang ako, nakaupo sa sofa, ay nagtitiis sa tensyon. Sinubukan kong huminahon. Ang puso ko ay humampas ng napakalakas, parang gusto nang kumawala sa aking dibdib. Ang bawat tibok ay parang oras na bumibilang paatras. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig ko ang mahinang ampersand quote, click ampersand quote, ng saksakan ng kuryente. Sumunod ay isang nakakatakot na katahimikan. 1 segundo. 2 segundo. 3 segundo. Ampersand quote, ampersand quote. Isang sigaw ang Ang katahimikan ay ganoon katindi na naririnig ko ang dugo na humahampas sa aking sentido. Wala nang tawanan, wala nang agos ng tubig, tanging isang nakamamatay na katahimikan na bumabalot sa lahat. Nagsimula akong maamoy ang sunog, isang amoy ng natunaw na plastik, ng ozone, at ang mas malala, ang matamis-asim na amoy ng nasunog na laman. Nananatili akong hindi gumagalaw sa sofa. Mahigpit na hawak ang basong may tubig, namuti ang aking mga buko. Hindi ako tumakbo para tumulong. Alam ko na sa 220 volts na kuryente sa ganoong kahumid na kapaligiran, halos walang posibilidad na mabuhay. Bukod pa rito, kung papasok ako ngayon, maaaring ako ang susunod na biktima, o masisira ko ang pinaghandaang eksena ng krimen ni Marco para sa akin. Tiningnan ko ang screen ng aking cellphone. Ang liwanag nito ay nagbigay ng isang multong kislap sa aking mukha. Naghintay ako ng eksaktong 2 minuto, sapat na oras para maging tapos ang lahat. At pagkatapos, nanginginig kong dinyal ang numero ng management ng gusali. Pagkasagot nila, sumigaw ako, basag ang aking boses dahil sa peking takot. Ampersand quote, hello, security, tulong po, pakiusap. Sa bahay ko po, unit 1,502 na wala ng kuryente. May sumabog po at may narinig akong sigaw sa banyo. Dali, ampersand quote. Ang boses ng duty staff ay tunog alerto. Ampersand quote, binibining Elena, manatili po kayong kalmado. Puputulin namin ang kuryente sa buong linya at magpapadala kami agad ng tao. Huwag na huwag po kayong hahawak ng anumang bagay na maaaring magpadaloy ng kuryente, ampersand quote. Pagkababa ko ng tawag, dinyal ko ang numero ni Marco. Mahaba at nang aasar ang tunog ng ringtone. Hindi siya sumagot hanggang sa 3 pagsubok. Sa kabilang linya, naririnig ko ang malakas na musika at ingay ng isang bar. Ang boses ni Marco ay garalgal, parang lasing o nagpapanggap na lasing. Ampersand quote, hello, mahal. Kasama ko ang ilang kliyente. Babalik ako maya-maya, ampersand quote. Sumigaw ako sa telepono. Ang mga luha, totoong luha na ngayon dahil sa labis na tensyon, ay nagsimulang umagos.
Ampersand quote, umuwi ka na ngayon din, Marco. May nangyari. Si Ina at si Bianca, ampersand quote. Ang ingay sa kabilang linya ay tila nawala. Ang boses ni Marco ay naging kakatuwang matino, ngunit nanginginig pa rin. Ampersand quote, si Ina, anong nangyari kay Ina? Sabihin mo ng malinaw, ampersand quote. Sumagot ako, basag ang boses. Ginampanan ko ng perpekto ang papel ng isang biyena na takot na takot. Ampersand quote, hindi ko alam. Nawalan ng kuryente. Madilim ang lahat. Naliligo sina Ina at Bianca at narinig ko ang isang nakakatakot na sigaw. Ngayon ay tahimik na at may amoy ng sunog. Marco, natatakot ako. Sa tingin ko, na kuryente sila, ampersand quote. Crash. Malinaw kong narinig ang tunog ng basag na baso sa kabilang linya. Natahimik si Marco ng ilang segundo. Naging hininga niya ay dumaragasa at mabigat sa telepono. Walang duda, sa kanyang isip ay lumitaw ang imahe ng hairdryer na may putol na kable. Ngunit ang biktima ay hindi ako, kundi ang sarili niyang ina at kapatid. Ang kanyang malupit na kalkulasyon ay bumalik sa kanya, sinisira ang puso ng may sala. Nagsimula siyang magsalita ng paika-ika. Ang kanyang boses ay parang sa isang taong nawalan ng kaluluwa. Ampersand quote, hindi, huwag kang pumasok, huwag mong hawakan. Pupunta na ako dyan ngayon din, ampersand quote. Nagtapos ang tawag, iniiwan akong mag-isa sa malawak na dilim, naghihintay na bumukas ang kortina sa trahedyang ito. Ang patio sa harap ng gusali, na karaniwang tahimik sa gabi, ay biglang naging magulo dahil sa nakakabinging sirena ng mga ambulansya at sasakyan ng pulisya. Ang umiikot na asul at pulang ilaw ay sumasalamin sa mga walang kaluluwang dingding na salamin na lumilikha ng isang eksenang parehong nakakatakot at malungkot. Umupo ako sa isang sulok ng sala, niyakap ang aking mga balikat na parang pinapakalma ang sarili. Ngunit sa totoo lang ay upang itago ang ginaw na nanggagaling sa pinakaloob ng aking pagkatao. Sinundan ko ang mga paramedikong nagmamadaling pumasok na may dalang stretcher. Bumukas ang mga pinto ng elevator at si Marco ay tumakbo palabas, mas gusot kaysa dati. Ang kanyang baluktot na kurbata ay nakakabit ng walang ayos at isang malakas na amoy ng alak ang bumalot sa hangin, ngunit ang kanyang mukha ay maputla na parang kandila. Nakita niya akong nakatayo, nanginginig, at ang kanyang mga mata ay nagbigay sa akin ng isang malamig at mapagkalkulang tingin bago siya tumakbo patungo sa banyo. Sumisigaw ng pangalan ng kanyang ina at kapatid na may pagkabigo na makakaantig sa sinuman. Nang makita niya ang dalawang katawang nagkabaluktot, magkasama, sa basang sahig, na may mga pasa at itim na marka ng paso sa kamay na nakahawak pa rin sa hairdryer, si Marco ay bumagsak. Ang kanyang mga tuhod ay bumagsak ng malakas sa tiled na sahig na may tuyong tunog. Sumuka siya ng marahas doon mismo. Ang laman ng kanyang tiyan ay hinaluan ng lubos na takot, hindi niya alam kung ito ay dahil sa sakit ng pagkawala ng kanyang mga kamag-anak o dahil sa takot sa kakilakilabot na kahihinatnan na hindi direkta niyang idinulot. Agad na kinordo ng pulisya ang eksena. Isang seryosong mukha na pulis ang lumapit kay Marco. Tinulungan siyang tumayo at dinala siya sa sofa kung saan ako nakaupo. Sa sandaling iyon, mukha kaming dalawang naghihirap na kaluluwa, ang perpektong larawan ng isang pamilyang nawasak. Isang matandang inspektor na may hawak na notebook ang lumapit sa amin. Ang kanyang matalim na tingin ay sinuri ang bawat ekspresyon sa aming mga mukha bago siya nagtanong ng may malalim na boses tungkol sa sanhi ng insidente. Si Marco, na bahagyang nakabawi ng composure, ay sumagot ng nanginginig, ngunit sinubukan niyang magpakita ng kalungkutan. Ampersand quote, aksidente po ito. Sigurado po ako na aksidente ito. Matanda na po ang hairdryer na iyon. Ilang beses ko na pong sinabi sa aking asawa na palitan iyon, ngunit ayaw niyang itapon para hindi gumastos. Matanda na po ang aking ina, hindi na po siya nakakakita ng maayos. Sigurado po ako na hindi niya napansin, ampersand quote, habang nagsasalita siya, sinuntok niya ang kanyang dibdib, ginagampanan ang papel ng isang debotong anak,
nasaktan dahil sa kapabayaan ng kanyang asawa. Ang bawat salita ay parang isang nakatagong saksak na nakadirekta sa akin. Sinusubukan akong sisihin sa lahat upang mailigtas ang kanyang sarili. Inangat ko ang aking namumulang mata at puno ng luha upang tignan siya. Pagkatapos ay lumingon ako sa inspektor at humikbi na parang hindi ko kayang tiisin ang kawalan ng katarungan. Ampersand quote, hindi po totoo, Inspector. Paano pong magiging luma ang hairdryer na iyon? Regalo po iyan ni Marco sa amin para sa aming anniversary. Napakamahal na brand po iyan, ampersand quote, huminto ako upang huminga at nagpatuloy. Ang boses ko ay malinaw, ngunit ang bawat salita ay parang isang pako sa kabaong ni Marco. Ampersand quote, 1 linggo lang po ang nakalipas, napansin ni Marco na medyo maingay ang hairdryer. Si Marco po ay napakamabusisi, kinuha niya ang sarili niyang gamit, binuksan at nilinis ito. Sinabi niya sa akin na pagkatapos niyang ayusin, ganap na itong ligtas. Kaya po naglakas loob akong ibigay iyon sa ina ko, ampersand quote. Ang aking mga salita ay bumagsak kay Marco na parang isang balding malamig na tubig sa gitna ng taglamig na nagpatigagal sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, tinitignan ako na parang nakakita ng halimaw. Ibinuka niya ang kanyang bibig upang sumagot, ngunit ang mga salita ay nanatili sa kanyang lalamunan. Kung aaminin niya na inayos niya iyon, ang kanyang mga fingerprint at ang hiwa sa kable ay magiging katibayan na siya ay isang mamamatay tao. At kung itatanggi niya, ang pagkakasalungat sa kanyang pahayag ay magdudulot ng agarang paghihinala ng pulisya. Ang pawis ay bumuhos sa kanyang noo, tumulo sa kanyang baba. Natanto niya na nahulog siya sa bitag na siya mismo ang naglagay, na ang pagkakaiba ay ngayon siya na ang biktima. Si Inspector Reyes ay nanggigigil, tiningnan si Marco na may ekspresyon na puno ng paghihinala at ang kanyang boses ay naging mas matatag. Ampersand quote, Ginoong Marco, maaari po ba ninyong kumpirmahin kung totoo na kayo mismo ang nagbukas at nag-ayos ng hairdryer bago nangyari ang insidente, ampersand quote. Si Marco ay yumuko, hindi naglakas loob na tumingin sa akin. Diyos ko, minsan naiisip ko, gaano nga ba katindi ang puso ng tao para magplano ng ganoon? Kung kayo ang nasa posisyon ko, ano kaya ang gagawin ninyo? Ibahagi ninyo sa akin ang inyong mga saloobin sa comments. Susubukan kong basahin ang bawat isa. Nagpatuloy ang investigasyon. Sa loob ng silid ng pagsisiyasat sa istasyon ng pulisya, ang hangin ay siksik at nakakasakal. Ang nakakasilaw na puting ilaw ng fluorescent ay sumasalamin sa malamig na mesa ng bakal, na nagpapaliwanag sa maputla at litong mukha ni Marco. Nakaupo ako sa tabi niya, magkadaupang palad sa aking kandungan, at paminsan-minsan ay iniaabot ko ang panyo sa aking mga mata upang punasan ang luha na umagos sa aking mga pisngi. Patuloy kong ginampanan ang papel ng ang isa ay nagsusulat habang ang isa ay patuloy na nagtatanong ng masinsinan tungkol sa mga detalye ng nakamamatay na hairdryer. Ang bawat tanong ay parang martilyo sa nasira ng pag-iisip ni Marco. Ampersand quote, Ginoong Marco, sinabi ng iyong asawa na ikaw mismo ang nagsagawa ng pagpapanatili ng hairdryer na iyon. Mayroon po ba kayong kaalaman sa kuryente? Ampersand quote, tanong ng inspektor. Ang kanyang tono ay kalmado, ngunit ang kanyang tingin ay matalim na parang kutsilyo. Hirap na hirap si Marco lumunok. Mahigpit niyang pinisil ang lailayan ng kanyang pantalon at ang kanyang boses ay halos bulong lang na nanginginig. Ampersand quote, aba, alam ko po ang kaunting basic. Sa bahay, alam naman po ng isang lalaki kung paano gawin ang maliliit na bagay, hindi po ba? Nang araw na iyon, parang uminit lang ng kaunti, kaya binuksan ko para tingnan kung may buhok na nakaharang, wala na pong iba. Hindi po, wala po akong ginawang anumang malaking pag-aayos, ampersand quote. Napilitan siyang umamin ng kalahating katotohanan, isang nakamamatay na kalahating katotohanan, dahil hindi niya maglakas loob na lubos na itanggi ang aking mga salita. Ang imahe ng isang matulungin at masusing asawa na pinaghirapan niyang buuin, ay unti-unting naging lubid na humigpit sa kanyang leg.
Lumingon ako upang tingnan siya na may ekspresyon ng peking pagtitiwala at sakit. Hinawakan ko ang kanyang nagielong kamay at, sa pagitan ng mga hikbi, sinabi ko sa pulis, _quote, napakamasusi po niya, Inspektor. Kailangan niyang personal na suriin ang lahat sa bahay para lang mapanatag. Mahal na mahal niya po ang kanyang ina at ako. Sigurado po ako na isang depekto sa paggawa ng hairdryer iyon o sadyang malas lang, _quote. Ang aking mga salita, na tila ipinagtatanggol ang aking asawa, ay sa totoo lang ay mahigpit na nagtatali sa kanya sa pinangyarihan ng krimen, na nagkukumpirma na siya ang huling taong nagmanipula sa pinakamahalagang ebidensya. Inalis ni Marco ang kanyang kamay na parang napaso. Tiningnan niya ako ng may lubos na takot. Sa kaibuturan ng kanyang mga mata ay lumitaw ang paghihinala. May alam ba ako o sadyang sinabi ko lang ang mga bagay na iyon nang di sinasadya? Ang katahimikan ay bumalot sa silid, na tanging naputol lamang ng tunog ng panulat na gumagapang sa papel ang taong kumukuha ng pahayag. Ang tunog na iyon, sa katahimikan ng gabi, ay nakakapanindig balahibo, parang kanta ng kuliglig na nagbabalita ng masamang pangitain. Si Marco ay nanatiling nakaupo, nakayuko, nakatingin sa ibaba. Sigurado, sa kanyang isip ay may nagaganap na matinding labanan sa pagitan ng pag-amin sa kanyang karumaldumal na krimen o patuloy na pagtatago nito sa mga maling kasinungalingan. Ngunit hindi niya alam na habang mas lalo siyang gumagalaw sa putik ng kanyang panlilinlang, mas lalo siyang lulubog dahil hindi lang isa, kundi maraming bitag ang inihanda ko para sa kanya. Matapos pirmahan ang paunang pahayag, pinayagan kaming umuwi upang ayusin ang libing. Madaling araw na noon at ang malamig na hamog ng gabi ay nagpakulimlim sa mga bintana ng kotse. Si Marco ang nagmamaneho, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay kaya hindi niya maipasok ang susi sa ignition. 3 beses siyang nagtagal upang paandarin ang kotse. Sa buong biyahe pa uwi, walang sinuman sa amin ang nagsalita. Ang kapaligiran sa kotse ay ganoon kabigat na parang 1,000 toneladang bato ang dumudurog sa aming dibdib. Ako ay nasa passenger seat, nakatingin sa bintana habang dahan-dahang nagigising ang lungsod. Ngunit sa loob ko, isang walang awang plano ng paghihiganti ay nagsisimula pa lang. Paminsan-minsan, sa ilalim ng dilaw na ilaw ng mga ilaw kalye na pumapasok sa kotse, nakita ko si Marco na sumusulyap sa akin sa salamin. Ang kanyang tingin ay hindi na peke na pagmamahal o mapagmataas na paghamak, kundi purong at walang takot. Nagsisimula siyang matakot sa akin, takot sa aking nakakapanindig balahibo na katahimikan at marahil, sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang madilim na konsensya. Nagsisimula siyang maramdaman ang nagielong hininga ng batas ng karma sa kanyang bato. Nang makarating kami sa parking lot ng gusali, si Marco ay natigilan sa kotse, hindi nangangahas na lumabas. Marahil ay natatakot siyang harapin ang apartment, na ngayon ay naging pinangyarihan ng isang kakilakilabot na krimen, kung saan ang mga kaluluwa ng kanyang ina at kapatid ay tila naglalayag pa rin sa dilim. Pagkapasok namin sa apartment, ang amoy ng sunog mula sa short circuit at ang baho ng kamatayan ay tila nanatili, bumabalot sa mga kortina at bawat sulok ng dating marangya at komportableng tahanan. Hindi naglakas loob si Marco na lumapit sa pasilyo na patungo sa mga silid-tulugan at banyo. Umupo siya sa isang sulok ng sofa sa sala, nakasubsob ang ulo sa pagitan ng kanyang mga kamay, nanginginig na parang mailag na. Tiningnan ko siya nang walang kahit katiting na awa, tanging isang malamig na kasiyahan na kumalat sa loob ko. Dumiretso ako sa aking silid-tulugan, isinara ang pinto at iniwan siyang mag-isa, nakikipaglaban sa mga multo ng kanyang isip, dahil mayroon akong mas mahalagang bagay na dapat gawin, nang matapos ang seremonya ng kremasyon. Ang kalangitan sa labas ay naging kulay abo, parang babagsak sa syudad, na nagdadala ng mainit na hangin na nauuna sa bagyo. Ang mga puso ng lahat ay puno ng kani-kanilang mga kalkulasyon. Ang pamilya ni Marco ay hindi sumakay sa bus pabalik sa probinsya tulad ng pinlano, bagkus ay iginiit na bumalik sa aming apartment sa dahilan ng pagsisindi ng insenso, para kay Aling Remedios at upang pag-usapan ang mga usapin ng pamilya ng maayos.
Pagkapasok pa lang nila, ang peking kalungkutan sa punerarya ay ganap na nawala, napalitan ng ingay at kakulitan ng mga taong hindi kailanman nakakilala ng kahit katiting na kagandahang asal. Ang aming eleganteng sala ay ginawa nilang isang magulong palengke sa probinsya. Si Tita Susan, na asawa ng kapatid ng kanyang ama, isang babaeng mataba na may boses na kasing asim ng suka, ay umupo ng komportable sa leather sofa, inilapag ang kanyang maputik na paa sa glass coffee table, habang kumakain ng buto ng pakwan at ikinakalat ang mga balat sa makintab na sahig na gawa sa kahoy. Ilang tiyuhin ang naninigarilyo at ang makapal na usok ng sigarilyo ay bumalot sa mga pinta sa dingding. Ang amoy ng sunog ay humalo sa amoy ng pawis, na lumilikha ng isang nakakasakal at nakakasuka na kapaligiran. Nag-uusap sila ng malakas tungkol sa presyo ng lupa sa probinsya, tungkol sa paghahati ng mga ari-arian ni Aling Remedios. Walang sinuman ang nagbanggit ng sakit ng pagkawala. Tila ang pagkamatay ng aking biyenan ay isa lamang dahilan upang magtipon-tipon at angkinin ang kanilang mga karapatan. Si Tito Ben, ang kapatid ng ama ni Marco, isang lalaking may mukha ng paghihirap, ngunit may mga mata na patuloy na gumagalaw, ay malakas na binagsak ang mesa, natapon ang tsaa. Ang kanyang malakas na boses ay lumamon sa tunog ng telebisyon. Ampersand quote, nasaan si Marco? Halika rito, pamangkin, gusto kang kausapin ng iyong tiyuhin. Ang biglaang pagkamatay ng iyong ina at kapatid ay isang napakabigat na suntok para sa buong pamilya. Ngunit ang mga patay na. Ngayon ang mahalaga ay ayusin ng mga nabubuhay ang mga bagay ng maayos upang hindi magsalita ang mga tao at hindi mapahiya. Ampersand quote. Si Marco ay nakaupo sa isang sulok ng armchair na magkadaupang palad at pawis sa kanyang noo. Binigyan niya ako ng isang tingin ang pagsusumamo, ngunit ako ay tumungo lamang sa kusina upang kumuha ng mas maraming tubig. Iniwan siya na nag-iisa sa harap ng kawan ng mga buitreng gutom. Nang makita na walang sinasabi si Marco, sumimangot si Tita Susan, nilura ang balat ng buto ng pakwan sa sahig at idinagdag, ampersand quote, tama. Ikaw ang panganay na anak, isang mayaman na direktor ng kumpanya. Ngayong namatay ang iyong ina, may responsibilidad ka sa pamilya, sa mana ng ating mga ninuno. Huwag kang mag-isip na dahil mayaman ka, pwede mong hamakin ang iyong pamilya sa probinsya at angkinin ang lahat. Hindi namin papayagan iyan, ampersand quote. Ang mga lason at sakim na salitang iyon ay bumuhos, na nagbunyag sa malupit na pragmatikong katangian ng tinatawag nilang ugnayan ng dugo. Sa kusina, naramdaman ko ang isang ginaw. Lumabas ako na may dalang tray ng tsaa, dahan-dahang inilapag sa mesa at umupo sa tabi ni Marco. Inilagay ko ang aking kamay sa kanyang balikat at sa mahinang boses, ngunit puno ng intensyon, sinabi ko, ampersand quote, tama po ang sinasabi ng inyong mga tito at tita, mahal. Ang pagkawala ni ina ang pinakamalaking kawalan, ngunit bilang isang anak, dapat mong gampanan ang iyong tungkulin. Naalala ko, sinabi mo noon na ang iyong kumpanya ay nanalo ng isang malaking proyekto sa real estate na may milyon-milyong kita, hindi ba? Bakit hindi ka maglaan ng bahagi nito bilang tanda ng mabuting kalooban para sa iyong mga tito at tita? Para gumaan ang kanilang pasanin at magkaroon ng kapayapaan ang kaluluwa ni ina, ampersand quote. Ang aking mga salita ay parang patak na pumuno sa banga, o mas mabuti pa, parang pusporo na inihagis sa tuyong dayami na nagpasabog sa kapaligiran sa sala. Ang mga mata ni Tito Ben, Tita Susan at ang iba pang pamilya ay lumiwanag sa kasakiman. Tinitigan nila si Marco na parang nakatuklas sila ng minahan ng ginto. Si Tito Ben ay malakas na binagsak ang kanyang hita at tumawa, na nagbunyag ng ngipin na may batik ng tabako. Ampersand quote, ganyan dapat. Ang iyong asawa ay may isip. Kitang-kita na siya ay mula sa mabuting pamilya. Mas may sentido komon siya kaysa sa iyo. Pamangking Marco, ikaw na humahawak ng milyon-milyon, ano ang mahalaga sa pagbabahagi ng kaunti sa pamilya? Isipin mo na lang na ito ay isang pagpapala na ipinamana ng iyong ina sa kanyang mga inapo, ampersand quote. Mabilis na sumabat si Tita Susan.
Ang kanyang boses na matamis ay nakakapanindig balahibo. Ampersand quote, mabuti pa, ganito na lang. Nag-compute na ako. Ang pera para sa libing, sa paggawa ng disenteng libingan para kina Ina at Bianca, at ang pera para sa kapilya ng pamilya. Dagdag pa rito, iniwan namin ang aming mga trabaho sa probinsya para tumulong. Dapat bigyan mo kami ng maliit na kabayaran. Pinag-usapan na namin ang iyong mga tito. Bigyan mo kami ng 12 milyong piso. Tawagin mo itong responsibilidad at mana ng iyong ina. Sa gayo ampersand apos, sa masaya ang lahat at walang magreklamo sa iyo tungkol sa hairdryer, ampersand quote. Ang 12 milyong piso. Ang halaga ay umalinggaw sa sala na parang kulog na nagpauga kay Marco sa sofa. Ang kanyang mukha ay mula sa puti ay naging kulay abo. Ang kanyang nanginginig na mga labi ay bumulong. Ampersand quote, 12 milyong piso. Mga tito, tita, bakit naman po ganoon kalaki? Saan po ako kukuha ng ganoong pera ngayon? Lahat po ng pera ko ay nakalagay sa kalakal. Ampersand quote, tiningnan niya ang paligid, naghahanap ng tulong, ngunit nakita lang niya ang mga malamig at nagdedemandang tingin. Sila ay parang mga linta na gutom na kapag kumapit sa kanilang biktima, ay hindi nabibitaw. Marco ay lumingon sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa at desperado. Ang kanyang boses ay nalunod sa kanyang lalamunan. Ampersand quote, Elena, tulungan mo ako, pakiusap. Wala akong ampersand quote, nais niyang sabihin na wala siyang pera. Ngunit hindi niya maglakas loob na sabihin ng malakas dahil sa takot na gumuho ang kanyang pagpapanggap bilang isang magnate na pinaghirapan niyang buuin upang lokohin ang lahat at, higit sa lahat, upang lokohin ako tungkol sa tunay na kalagayan ng pananalapi ng kanyang kumpanya. Nakita ko ang kanyang madilim na kaluluwa at ang kanyang kaduwagan. Isang malalim na paghamak ang lumitaw sa akin. Tumayo ako, inayos ang aking damit ng pagluluksa. Ang aking mukha ay malungkot, ngunit ang aking boses ay matatag. Ampersand quote, mga usaping pinansyal ng pamilya, hindi ko po kayang makialam, tito, tita. Si Marco po ang haligi ng tahanan. Kung ano po ang sinabi ninyo, tungkulin po niya na ayusin. Sa inyong pahintulot po, pupunta na po ako sa aking silid para magpahinga. Sa mga araw po na ito ng libing ni Ina, pagod na po ako, ampersand quote. Nang sabihin iyon, tinalikuran ko siya at umakyat sa hagdan, iniiwan si Marco na nag-iisa sa gitna ng kawan ng mga lobo na nagpapakita ng kanilang mga ngipin. Sa likod ko, muling umalingaw ang boses ng kanyang tiyuhin, sa pagkakataong ito ay may direktang banta. Ampersand quote, Marco, pumayag ang asawa mo. Ano pa ang hinihintay mo? O sadyang ayaw mong gastusin ang pera ng nanay mo? Babala ko sa iyo, kung hindi mo ilalabas ang 12 milyong piso ngayon, hindi titigil ang buong pamilya sa issue ng pag-ayos mo ng hairdryer na nakapatay sa kanya. At huwag mong sisihin ang iyong mga tito kung magiging malupit kami, ampersand quote. Narinig ko ang pautal-utal na pagsasalita ni Marco. Ang kanyang hininga ay dumaragasa at mabigat, parang sa isang hayop na na-corner. Ito ay kahabag-habag, ngunit nararapat lamang sa kanya. Siya ay naghasik ng hangin at ngayon ay nag-aani ng bagyo. Ang pera na balak niyang gamitin upang saktan ako ngayon ay humihigpit sa kanyang liig. Isinara ko ang pinto ng aking silidulugan, sumandal sa malamig na kahoy at huminga ng malalim upang kumalma sa tensyon. Sa ibaba, patuloy ang mga pagtatalo at pagdedemand, ngunit para sa akin sa sandaling iyon ay parang isang matamis na melodya na nagbabalita ng pagbagsak ng isang taksil. Sa malawak na silid-tulugan, nababalot sa mahinang dilaw na ilaw ng lampara, umupo ako mag-isa sa harap ng aking desk. Ang laptop sa harap ko ay nagbigay ng isang malambot na asul na kislap na nagpapaliwanag sa aking mukha na ngayon ay malamig at walang ekspresyon. Ang tunog ng notification ng email, isang tuyo at maikling ampersand quote, pin, ampersand quote, ang pumutol sa katahimikan. Alam ko na ang inaasahan ko ay dumating na.
Ito ay ang detalyadong ulat mula sa pribadong ahensya ng detective na lihim kong kinuha isang buwan na ang nakalipas. Iyon ay nang magsimula akong makakita ng mga irregularidad sa gastos ni Marco. Hunga ako ng malalim. Bahagyang nanginginig ang aking kamay nang i-click ko ang kalakip na file, bagaman handa na ako sa pinakamasama. Ang mga numero at mga larawan na lumitaw sa harap ng aking mga mata ay nagpatigaga sa aking puso sa sakit. Ang ulat ay malinaw at detalyado. Si Marco ay naglihis ng pondo mula sa kumpanya sa ilalim ng pagkukunwari ng mga gastos sa representasyon at mga mapanganib na pamumuhunan, ngunit sa totoo lang ang pera na iyon ay napunta sa isang bank account sa pangalan ng isang Chloe Garcia. Ipinanganak noong 1900 at 1999. Isang napakabata na babae. Ang kanyang larawan sa profile ay nagpakita ng isang inosenteng mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay mapanukso at mapagkalkula. At ang mas masahol pa, ang mga halaga ay hindi maliit na sum para sa maliliit na gastos, kundi isang astronomical na halaga para sa isang normal na pamilya. 300,000 piso bawat buwan. Inilipat ng regular tuwing ika-5 ng bawat buwan na may konseptong ampersand quote, mga serbisyo ng konsultasyon, ampersand quote, isang katawa-tawa na dahilan upang lokohin ang anumang mababaw na pag-audit. Ngunit hindi lang iyon. Ang nakita ko sunod ay isang kontrata ng pagbili at pagbebenta ng isang marangyang apartment sa Ayala, Alabang Village, na nagkakahalaga ng higit sa 30% apos, si 6 na milyong piso. Ang bumibili ay si Chloe, ngunit ang pumirma bilang abalista ng bayad ay si Marco, ang aking asawa. Umiti ako ng mapait. Ang mainit na luha ay umagos sa aking mga pisngi at bumagsak sa malamig na keyboard. Lumabas na habang siya ay patuloy na nagrereklamo na masama ang takbo ng kumpanya, humihingi sa akin na magtipid, bawasan ang budget sa pamimili, at maging ang pagtanggi na bilhan ako ng bagong damit para sa aking kaarawan. Siya ay nagtatapon ng pera ng walang pag-aatubili upang itayo ang isang pugad ng pagmamahalan para sa kanyang kabit. Ang bahay na iyon, ang pera na iyon, lahat iyon ay bunga ng aking pawis at luha, ang kapital na ipinagkatiwala ng aking mga magulang sa kanya upang magtayo ng karera. At ginamit niya iyon upang pakanain ang kanyang pagtataksil. Tiningnan ko ang mga larawan na kinunan ng mga detective, si Marco at Chloe na magkahawak kamay sa supermarket. Siya ay nagtutulak ng grocery cart ng may pagmamahal na may ngiti na nagliliwanag sa kaligayahan na matagal ko nang hindi nakikita sa kanya, magkasama na pumipili ng kurtina, kumakain sa mga mararangyang restoran na hindi namin kailanman napuntahan. Ang mapait na pagkakasalungatan sa pagitan ng matipid at mapagkalkulang asawa sa bahay, at ang mapagbigay at maginoong lalaki kasama ang kanyang kabit sa labas, ay parang 1,000 karayom na tumutusok sa aking pagmamataas. Naalala ko ang mga gabing umuwi siya ng gabi. Amoy alak, ngunit sa totoo lang ay amoy ng isang kakaibang pabango na sinubukan niyang hugasan ng mabilis. Ang mga pagkakataong nagalit siya nang tanungin ko siya tungkol sa pera. Lahat ngayon ay may katuturan na. Hindi lang niya ako tinaksil sa aking damdamin, kundi sistematikong sinasamsam niya ang ari-arian ng aking pamilya upang maghanda ng bagong buhay kasama ang kanyang bata at magandang kabit sa mga araw pagkatapos ng libing. Habang abala ang lahat sa sari-sari nilang mga gawain, may isang bagay akong kailangan hanapin. Isang dahilan para lumayo sandali. Sa pagkukunwari na kailangan kong hanapin ang mga papel ni Aling Remedios para sa kanyang death certificate, mag-isa akong nagtungo sa maliit na imbakan sa basement. Alam kong doon niya inilalagay ang kanyang mga lumang gamit mula pa sa probinsya. Ang silid ay amoy lupa, medyo basa, at may kakaibang amoy ng mothballs. Ang mahinang dilaw na ilaw ay nagdagdag sa madilim at tahimik na kapaligiran. Naghalungkat ako sa gitna ng mga nakasalansang kahon. At doon, sa ilalim ng lahat, nakita ko ang isang lumang kahoy na bowl. Kupas na ang pintura nito at may kalawang nakandado na tila maluwag na. Kinuha ko ang isang hair clip at dahan-dahang sinubukan itong buksan. Isang mahinang ampersand quote, click ampersand quote, ang narinig.
Bumukas ang takip at isang ulap ng alikabok ang lumabas, dahilan para ako ay bahagyang makabahin. Sa loob, naroon ang mga lumang damit, ilang murang alahas na ipinagmamalaki ni Aling Remedios sa kanyang mga kapitbahay. At sa pinakailalim, balot na balot sa isang pulang tela ng pelus, ay isang album ng mga larawan. Ang balat nito ay luma na. Dahil sa kuryosidad, binuksan ko. Ang mga unang pahina ay naglalaman ng mga itim at puting larawan ng kabataan ni Aling Remedios. Pagkatapos, mga larawan ni Marco noong bata pa siya, madungis, naglalaro sa plaza ng kanilang bayan. Mga alaala ng isang mahirap ngunit masayang kabataan. Ngunit nang makarating ako sa mga huling pahina, biglang tumigil ang aking kamay. Naputol ang aking hininga. Isang nakahiwalay na larawan ang nahulog sa sahig. Sa larawan, makikita si Marco noong kolehiyo pa, bata at puno ng buhay, na nakaakbay sa isang babaeng may bilog na mukha at mapanuksong mga mata. Pareho silang nakangiti ng maligaya sa ilalim ng isang namumulaklak na punong flamboyan. Ang babaeng iyon, hindi iba kundi si Chloe. Siya ang babaeng nasa ulat ng detective na kakareceive ko lang. Maliban lang sa larawan, mas inosente at simple siya kumpara sa kanyang mas sopistikadong itsura ngayon. Binaligtad ko ang larawan. Isang maayos na sulat, nakasulat sa kulay ube na tinta, ang bumungad sa aking paningin. Ampersand quote, unang anibersaryo. Magkasama magpakailanman, Marco at Chloe, ampersand quote, ang petsa na nakalagay sa ibaba ay 8 taon na ang nakakaraan. 8 taon. Ang numerong iyon ay nagpaikot sa aking ulo, parang may humampas ng malakas sa batok ko. 8 taon na ang nakakaraan, hindi pa nga kami magkakilala ni Marco. Kaya, magkasama na sila bago pa man siya pumasok sa buhay ko, bago siya naging manugang ng pamilya ko. At lagi niyang sinasabi sa akin na ako ang una niyang pag-ibig, ang tanging babae na nagparamdam sa kanya ng isang bagay. Katabi ng larawan ay isang 4 na dimensyong ultrasound na dilaw na dahil sa panahon. Ang pangalan ng pasyente ay Chloe Garcia. Ang fetus ay 12 linggo na, at ang petsa ng ultrasound ay tumutugma sa panahon kung kailan nagsimulang manligaw sa akin si Marco ng masidhi. Isang kakilakilabot na katotohanan ang nagsimulang mabuo, kasing linaw ng araw. Anak ba iyon ni Marco? At bakit inaalagaan ni Aling Remedios ang mga bagay na ito ng ganoon kahigpit, parang mga kayamanan? Bigla kong naalala ang mga pagkakataong binanggit ni Aling Remedios nang hindi direkta na ako ay baog, kahit na maikli pa lamang kaming kasal. Naalala ko ang paraan ng pagtingin niya sa akin, na parang ako ay isang ike na naglalakad at hindi niya manugang. Lumabas na silang lahat ay nagsabuatan upang linlangin ako mula pa sa simula. Ang aking biyenan ay lubos na nakakaalam ng relasyon ng kanyang anak kay Chloe. Alam niya ang pagkakaroon ng sanggol na iyon at lihim na sinusuportahan at tinatakpan ang kanyang anak. Para sa kanya, si Chloe ang tunay na manugang, ang tunay na pag-ibig na kanyang inaprubahan. At ako ay isang pawn lamang, isang stepping stone para makaahon ang kanyang anak sa kahirapan, upang maibaling niya ang aking pera at mapangalagaan ang kanyang tunay na pamilya. Mahigpit kong hinawakan ang album. Ang aking mga kuko ay bumaon sa aking balat hanggang sa sumakit, ngunit ang sakit sa pisikal ay walang-wala kumpara sa pandidiri na naramdaman ko sa aking tiyan. Hindi namatay si Aling Remedios ng walang dahilan. Siya ay kasabwat sa isang krimen. Niloko niya ako sa loob ng maraming taon. Bitbit ang telepono at mga lumang larawan, tahimik akong lumabas mula sa madilim na imbakan. Nang lumabas ako, ang mahinang ilaw sa pasilyo ay nagparamdam sa akin na parang isang multo na bagong balik mula sa mga patay. Sa aking isip ngayon ay wala ng sakit o pagsisisi ng isang taksil na asawa, kundi ang malamig at tumpak na kalkulasyon ng isang mangangaso na naglalagay ng bitag para sa kanyang biktima. Hindi ako bumalik sa sala, kung saan patuloy pa rin ang ingay ng mga kamag-anak. Sa halip, lumabas ako sa likod na pinto at kinuha ang lumang motorsiklo ng aming kasambahay upang pumunta sa syudad.
Kailangan ko ng isang lihim na lugar upang maghanda ng isang ampersand quote. Regalo ampersand quote, para sa aking asawa. Pagbalik ko mula sa pagkuha ng mga kopya ng ebidensya, dumiretso ako sa isang maliit na tindahan ng litrato. Inabot ko sa batang nagtatrabaho doon ang aking is. Naroroon ang lahat ng datos na ipinadala ng detective, pati na rin ang mga larawan na kinuha ko mula sa lumang album. Ang ingay ng printer, ang asul na ilaw ng scanner na gumagapang sa bawat pahina, ay tila nagliliwanag sa pinakamadilim na sulok ng buhay ni Marco. Ang bawat mainit na papel na lumalabas ay isang di mapagkakailang patunay ng kanyang pagkukunwari at kadungisan. Maingat kong inilagay ang lahat ng dokumento sa isang malaking sobre at selyuhan ng tape. Sa labas, wala akong inilagay na pangalan ng nagpadala. Isinulat ko lamang sa malalaking letra, ampersand quote, para kay Ginoong Ben, tito ni Marco. Buksan agad. Napakahalagang bagay, ampersand quote, alam ko ang tiyuhin niya, matakaw, mausisa, at walang pasensya. Hindi niya kailanman babaliwalain ang isang ganoong kalaking at misteryosong sobre na personal na nakadirekta sa kanya. Kumuha ako ng serbisyo ng mensahero gamit ang isang API. Binigyan ko ang naghatid ng 1,000 piso, at inutusan siyang ihatid agad ang sobre sa aking address. Sinasabing ito ay isang ampersand quote, urgenting padala, ampersand quote. Nang maayos na ang lahat, kalmado akong umuwi. Sa daan, dumaan ako sa isang tindahan para bumili ng prutas at soft drinks. Ginagampanan ang papel ng isang masipag na asawa na nag-aasikaso ng mga kailangan para sa libing. Pagkapasok ko sa bahay, ang hangin ay siksik sa amoy ng usok ng sigarilyo at tawanan ng mga lalaking naglalaro ng baraha sa isang sulok ng sala. Nakakaduwal. Ginawa nilang isang improvised casino ang burol ng isang mahal sa buhay, walang nikatiting na respeto. Si Marco, nakaupo pa rin sa sofa na parang isang kaluluwang nawawala. Ang kanyang mga mata ay lumalim at pinaghihinalaan ako. Ngunit nang makita niya akong abala sa prutas, tila siya ay gumaan ang pakiramdam. Tiningnan ko ang orasan sa dingding. Dahan-dahang gumagalaw ang segundero. Kinakalkula ko na malapit nang dumating ang naghatid. Ang puso ko ay humampas ng malakas, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik na masaksihan ang pinakamagandang eksena sa aking buhay. Naglagay ako ng isang plato ng balat ng orange. Inialay ito sa lahat na may mahinahon at nagbibitiw na boses. Ampersand quote, mga tito, tita, pakiusap, kumuha kayo ng inumin. Kalalabas ko lang, may nabili pa akong ibang bagay. Sa lahat ng gulo na ito, paumanhin kung may hindi perpekto, ampersand quote. Si Tita Susan, nakaupo na nakapaluwestro, kumuha ng hiwa ng orange, isinubo ito sa kanyang bibig at, habang humunguya ng malakas, sinabi ng may pagmamataas, ampersand quote. Iwanan mo na ang mga kalokohan at sabihin mo sa asawa mo na bilisan ang pagkuha ng pera. Wala kaming buong araw na maghihintay, ampersand quote. Tamang-tama sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell na pumutol sa ingay. Nagulat si Marco na parang isang ibong natakot. Sinubukan niyang tumayo, ngunit mas mabilis ako at binuksan ang pinto. Naroon ang naghatid ng package, pinagpapawisan, hawak ang pamilyar na brown na sobre. Ampersand quote, urgenting padala po para kay Ginoong Ben. Sino po si Ginoong Ben para kunin ito, ampersand quote. Ang tiyuhin, nang marinig ang kanyang pangalan, ay lumiwanag ang mga mata sa pag-iisip na ito ay isang di inaasahang regalo. Ibinagsak niya ang baraha sa mesa at tumakbo patungo sa pinto. Ampersand quote, ako. Ako si Ben. Ano ito? Regalo ba ito galing kung sino, ampersand quote. Inagaw niya ang sobre mula sa naghatid at nang walang pasensya, ay pinunit ito sa gitna ng sala. Sa kuryusidad ng dose-dosenang mga pares ng mata, ang tunog ng papel na napunit ay umalinggangao sa biglaang katahimikan. Lahat ng tingin ay nakapako sa magaspang na kamay ni Tito Ben, na naglabas ng isang tumpok ng mga papel mula sa sobre. Ang mga larawan na may kulay ay nahulog sa makintab na sahig na gawa sa kahoy.
Sa harap ng lahat ay lumitaw ang larawan ni Marco na may yakap na isang bata at magandang babae, nagtatawanan sa tabi ng isang mamahaling kotse. At mayroon ding ultrasound ng isang fetus, kasama ang mga bank statement na may walang katapusang mga numero. Kinuha ni Tito Ben ang isang larawan nang gigigil ang kanyang malabong mata upang makita ng mas malinaw. Ang kanyang ekspresyon ay mula sa kuryosidad ay naging pagkabigla at sa huli ay naging pula sa galit. Ampersand quote, ano? Ano ito? Marco, halika rito, tingnan mo ito, ampersand quote, sigaw niya, basag ang kanyang boses sa galit, habang nanginginig ang daliri niya na itinuro sa kanyang pamangkin na natigilan sa sofa. Si Marco ay laging-laging tumayo, sinusubukan na agawin ang mga papel, ngunit mas mabilis si Tita Susan at kinuha ang mga ito. Sinuri niya ang mga numero ng bank transfer at sumigaw na parang nasusunog ang bahay. Ampersand quote, naku po, tingnan niyo lahat. May kabit si Marco. Binilhan niya ng bahay na nagkakahalaga ng 30 ampersand apos, si 6 na milyong piso at kotse. Tapos sa amin sinasabi niya na mahirap siya, ampersand quote. Ang sigaw ni Tita Susan ay parang posporo sa pulbura. Ang iba pang mga kamag-anak ay nagsipagtakbuhan upang makita ang mga ebidensya. Ang mga insulto at pagtutuligsa ay sumabog sa isang muling kagulo. At ang bahay na 30 ampersand apos, si 6 na milyong piso na ito ay peke. Namatay ang nanay mo, hindi ka man lang makapag-organisa ng dissenting living, pero binibigay mo ang lahat ng pera sa pukpok na iyan. Ibalik mo ang pera. Niloko mo ang buong pamilya. Wala kang utang na loob, isang manloloko, ampersand quote. Ang mga taong kani-kanina lang ay tinatawag si Marco na ampersand quote, pamangkin kong mahal ampersand quote, at ang ipinagmamalaki ng pamilya, ngayon ay tinitignan siya na parang isang mortal na kaaway. Ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng galit ng kasakiman na nilinlang. Si Marco ay nasa gitna nila, maputla na parang patay. Bumulong siya ng mga dahilan, ngunit walang nakinig sa kanya. Ampersand quote, hindi po totoo, mga tito, tita, hayaan niyo po akong magpaliwanag. Isang pagmamalaki lang po iyan, ampersand quote. Lumingon siya sa akin naghahanap ng tulong. Ngunit ako ay tumungo lamang sa hagdan, nakapulupot ang mga braso, malamig na pinagmamasdan kung paano siya nilamon ng mga taong siya mismo ang nagbigay ng pahintulot. Nakita ko ang lubos na desperasyon sa mga mata ni Marco. Hindi niya ito maaaring itanggi. Ang mga ebidensya ay masyadong malinaw, lalo na ang larawan 8 taon na ang nakakaraan na nagbunyag sa kanya bilang isang bigamista, isang sinungaling na sistematiko at walang hiyang niloko ang kanyang asawa. Si Tito Ben, na hawak ang bank statement, ay nanginginig sa galit. Ginawa niyang bola ang papel at ibinato sa mukha ni Marco. Ampersand quote, binibigyan mo siya ng 300,000 piso bawat buwan, samantalang ang kawawang tatay mo sa probinsya ay pinapadalhan mo lang ng 18,000 piso. Hayop ka! Ilabas mo ang 12 milyong piso para sa bayad pinsala ngayon din, o isusumpa ko, sisirain ko ang bahay mo at irereklamo kita sa pandaraya at paglustay ng mana ng iyong ina, ampersand quote. Ang kasakiman ng mga kamag-anak ay hindi dahil sa moralidad o pagmamahal. Galit sila dahil naramdaman nilang nilinlang sila. Akala nila si Marco ay lumalangway sa yaman at binigyan lang sila ng mumunting tira. Pinagmasdan ko ang magulong eksena na may tahimik na ngiti. Ampersand quote, Marco, akala mo ba kayang patahimikin ng pera ang kasakiman? Ikaw mismo ang nagpakain sa mga demonyong ito. Ngayon, hayaan mong kainin ka nila sa kanilang kagustuhan, ampersand quote. Tahimik akong umakyat sa hagdan, iniiwan ang mga sigaw, ang mga kalabog ng mga kasangkapan at ang mga desperadong hikbi ng aking taksil na asawa. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng katotohanan ay parang unti-unting bumabagsak kay Marco. Ang mga lihim na pinilit niyang itago, ngayon ay hayag na sa harap ng lahat. Nakita ko ang pagbagsak niya, at sa loob ko, may isang malalim na pakiramdam ng kapaitan, pero mayroon din akong naramdamang katahimikan.
maraming alaala ang nagbalik ng mga panahong ako ay naging bulag. Ngayon, malinaw na ang lahat. May mga pagkakataon sa buhay na ang bigat ng katotohanan ay halos hindi na natin kayanin. Sa bawat pagbulong ng kasakiman, sa bawat pagtalikod ng tiwala, naisip ko, gaano nga ba kahirap ang umusad. Siguro, tulad ko, mayroon din kayong mga sandaling ganoon. Kung naantig kayo sa aking salaysay, at nais pang marinig ang aking mga pinagdaanan, inaanyayahan ko kayong maging bahagi ng munting komunidad na ito. Patuloy nawa tayong magkakasama, sa bawat kwento ng buhay, dito lamang sa Luha at Katahimikan. Ang video na ito ay isang katang-isip na kwento na hango sa mga karanasan sa buhay. Hindi ito ginawa upang husgahan ang sinuman, kundi upang maging tahimik na paanyaya sa pagninilay tungkol sa buhay at sa pakikitungo natin sa kapwa. Ang mga tauhan, pangalan, at lugar ay walang kaugnayan sa tunay na buhay at binago upang hindi makapinsala sa kaninuman. Naway makatulong ang kwentong ito upang kahit saglit ay maalala mo ang sarili mong buhay at ang mga mahalaga sa iyo.